June at iikot tayo, ika 40 days ng palay natin at 6 ang oras ngayon ay 6 o'clock. May kanina pa tayo nagtatrabaho, may time pa tayo para umikot. Tara at ipapakita ko sa inyo yung ginagawa natin. Tuloy magre-reading tayo kung paano natin i-reading yung PI, Funicle Initiation, yung pagbitaw natin ng top dress before and after or exact PI. Okay, tara. Okay, ang ginagawa natin ngayon ay naglilinis ng pilapil gamit na yung gapas dahil nahihirapan na tayong magtabas dito sa pagitan. Napalibutan naman na natin lahat yan ng gapas. Tapos doon na ako sa pinakagitna-gitna niya, may natira pa, isa yan yung tinira ko kanina sa banda. Tapos ko na lahat yan, tapos yung nasa likod na lang, tapos na lahat doon. Ganun tayo, ayaw ko ng ganyan, sinabi ko, ayaw ko ng maduming dinadaanan pilapil dahil nga doon mamamahay yung peste. Ano yung mga ibabang peste? Mapaminsala yung daga. Yun yung daga, kasi hindi hahayaan ng daga, kaya naglasot tayo noong nakaraang araw. Meron pala tayo, papakita ko mamaya, may mga napatay na tayo na daga sa paglasot natin gamit yung 1.5 mga plastic bottle. Linagay natin dun para hindi masayang yung pain natin, hindi maulanan. Pinaside lang natin para just in case may mga natira pa, mahahanapan pa rin yun mga ka-agri. Okay, ito yung leaf color LCC, leaf color index ng palay natin sa oras ng alas 6. Ayan, iikot tayo. Ayan, buti nakapag-top dress na tayo dahil tignan nyo, umulan na naman kagabi. Ulan na ng ulan para hindi tayo tamaan ng bacterial leaf blight o ibang sakit. Okay, balik tayo. Yung rat, yung daga, kaya naglilinis tayo ng pilapil. Ayan, dapat wala siyang pamahayan. Linisan natin yan dahil yung daga ayaw niya sa shaded area, yung natatakpan, yung mga madamo, doon siya namamahay. Ayaw niya yung tawag doon, mas gusto niya yung shaded area. Sabi ko sana yung talagang natatakpan, gaya dito sa punlaan natin, lininisan na rin natin yan, lahat yan. Yun yung ayaw niya. Tapos bali gustong gusto niya yung nakakatago siya, kasi pag nandyan siya sa malinis, yung predator niya, iniiwasan niya yung kakain sa kanya, papatay sa kanya. Ganun mga kagri, kaya dapat malinis ang ating pilapil. Sa mga ilang araw yan malinis na. Ikot tayo dito tayo kanina. Ayan, dito sa punlaan natin. Ayan, ito yung gapas na yung pinangkon natin yan. Kailangan sa top dressing, bago tayo magbitaw ng top dressing, malinis na yung pilapil natin. Tapos or pagkatapos, para walang pamahayan ng peste, aalis yung mga peste sa palayan natin dahil malinis yung mga pilapil natin. Ganun mga kaagre. Tapos titigilan naman na ng daga yung pagmatigas na yung puno ng palay natin, gaya nito. Ito yung BioRise 650 natin. Dito naman tayo sa likod, hindi lang dun sa harap. Ito yung punlaan natin sa BioRise 650. Hindi ko pinatanim to, malayo talaga ang tanim nito. Pag malayo yung pagitan ng pagkatanim, expected nyo maraming sowi yan, lalabas pa ng 60 yan, gaya ng binudyos natin nung mga nakaraan dry season. Sa punlaan din natin umaabot ng 60 mahigit or 100 pa kung may sapat na sustansya at may sapat na espasyo. Ganun yan. Kung dikit-dikit yung pagkatanim natin, expected yun, hindi na yun magsusuwi ng marami. Meron ka lang mabibilang doon na 5, 6 hanggang 10. Pero yung importante yung espasyo, nakuha nyo yung distance, yung density ng distance, yung kapal ay makukuha nyo. May computation yan mga ka-agri. Ayan. Okay, pero expected mas malalaki yung puno ng palay sa mga malalayo. Ganon yung kandyan kung magre-reading kayo. Okay, tara at ipapakita ko sa inyo, kasi itong sinasabi nila sa atin 120 days, ito yung BioRise. Tignan nyo yung pagitan, ito yung BioRise na bagong variety. Sinabi na naman sa atin na 120, kaya hindi ko tinapdresan to, pinahuli ko. Ngayon i-reading natin kung talaga bang mahuhuli siya dito sa BioRise 650 na 103 days. Ayan, magre-reading tayo, kukuha din tayo siguro dyan mamaya.
Kaya ipapakita ko bago tayo maghahatid sa school. May time pa tayo, 6 o'clock pa lang. Kaya may time pa para maipakita ko sa inyo. Nandito na tayo. Ayan, lininisan na rin natin yan. Iaangat na lang natin ang kulang dyan. Ganyan. Ito. Nandito na tayo. Dito nalinisan na rin yan. Naiangat na rin natin mga putik dyan. Dito. Ito yung hinuhugot natin. Papunta dun sa gitna. Papunta dun. Kung sobra-sobra yung tubig. Pero ngayon nakapag-trap test na tayo. 1 to sawa na sila. Magtatrap lang tayo ng tubig. Kung ang problema natin ay daga, babaran ng tubig. Mas maraming tubig. Hindi siya pupunta dyan para puputol. Yung ibon naman, titigilan na yung sakahan natin. Wala na tayong problema. Kasi matigas na. Tignan nyo. Ang tigas na yung palay natin. Ayan. Matigas na. Oh. Okay, tara. Mag-reading tayo. Tignan nyo. Yung tinatrabaho natin dito. Mayroon tayong holder. Sinadya kong magdala para makita nyo. Ayan. Dito natin ilagay. Para just in case mahulog, di mawala. Yan. Samahan nyo ako paano mag-reading ng PI. Yan. Abunuhan natin to pag PI na pala. Hindi pa tayo huli. Tignan natin. Hindi ko kasi reading. Basta sinabi lang sa atin na umaabot sa wet season 120 days to 125 pa daw. At patunayan natin ngayon kung aabot. Para hindi tayo nagkakamali. Mas maganda kasi yung nag-a-actual tayo. Hina-actual natin kaysa yung sinasabi natin kasi pabago-bago yung climate natin. At yung paraan natin ng pagbitaw ng mga nutrients, kung puro nitrogen yan, naaabot yan kahit 125 yung sinasabi nila. Parang palaging ganon. Okay, bis muna tayo, baka may trabaho pa tayo bago tayo maghatid sa school. Ayan, kuha muna tayo. Ito yung gamit natin. Ayan, ilinilis na nakikita nyo. Kuha lang tayo kahit dito lang sa dito sa tabi ng pilapil. Masustansya dito, ibig sabihin mas panganay pa yung nandyan, mas mauuna pa yung mga tangkiran tayo sa Ilocano dyan. Kaya kukuha tayo. May gapas tayo dito. Ito ko sa Agritipeds, hantang tumulong sa inyo. Kung sa pagpapalayan lang, marami tayong ibabahagi sa inyo sa ating actual na pamamaraan. May gapas tayo dito, oh. Nakita nyo. Okay, tara, kukuha tayo. Paano pumili ng hanapin natin yung main puno, yun yung i-reading natin. Igaganon natin yung pinakamataas na dahon. Ayan, yan yung main puno. Yan yung mga main puno, yung mga matataas kunin natin. Tapos hindi lang yun yung i-reading natin, pati yung maliit kung hahapol. Okay, kunin natin hanggang ugat. Ayan. Pwede nyong bunutin kung kaya nyo, pwede nyong gapasin. Ayan. Kuha tayo ng maliit. So, maganda bunutin na lang kasi pagkuhan hindi na diba. Ayan, pilasin nyo. Ito. Okay, i-reading natin yung maliit. Ito, malaki ito. Ito yung maliit, i-reading natin. Ganito lang ang gagawin ninyo. Bilangin natin ilang dahon. 1, yan yung old dahon, mamamatay talaga yan. 2, 3, 4, ikalima na. Ibig sabihin nito, hindi lang sa PI na to, lumagpas na. Maka-agree. Hindi masusunod yung sinasabi nilang 120, pataas ngayong wet season. Dahil sa protocol natin. Kasi sa dahon pa lang, 1, 2, 3, 4, 5 na yung lumabas. 1, tanggalin natin 2. Yan, mamamatay din yan. Maka-agree, 1 and 2 hanggang 3. Ang matitira lang dyan, 3, 4, 5 and 6. Ganyan, okay? Yan, paano mag-reading? Yan yung, dapat yung PI, mayroon yan yung ugat. Ito yung ugat. Tapos erase space, tapos green ring. Yung tabi ng green ring, yun na yung may uhay doon na makikita ninyo. Na bitakin yung ganyan. Makikita nyo yung uhay na halos hindi makita ng naked eye, yung parang sinulid lang, or pwede naman yung nakita nyo. Pwede pang pahabulan yun. Ang pagtatabdos naman, basta kompleto yung nutrients,
hindi naninilaw, hindi sagad sa paninilaw, hindi nagkakasakit ay okay pa rin mag top dress, magpahabol. Ayan oh. Wala na, malayo na. Ayan, pagkabitak natin, nakita ninyo. Ayan. Ang layo na, kaya hindi yung sinasabi nilang hugasan natin. Yung ito, anak pa yan ha, yung Zoe yan. Yung sinasabi nilang 120 hindi masusunod. Tignan nyo, 1, 2, 3. Nasa tatlong air space na buko na. Ayan yung green ring. Wala na yung green ring oh. Naging na, ayan na yung, oh, yan yung green ring. Yan, makikita. Diyan na yung panicle oh, ang taas na. Kaya, mag-abono na tayo mamaya. Mahuhuli na tayo. Ipinospor ko kasi pag abono dito. Kaya nga sinabi na lang kasi na 120. Ayan. Tignan nyo. Ang layo na. Ayan na yung uhay oh. Panicle primordium na oh. Panicle formation na. Kaya ibabato na natin dito sa BioRise na bagong variety ang lahat ng kakailanganin niya. Ibig sabihin nito yung BioRise 650 na 103 days. Kukuha tayo doon mamaya para makita natin kung magkasabay sila. 103 days din, naabutin nito sa wet season. Sa protocol natin, hindi talaga umaabot sa 120 or 125. Napakainam ito para sa wet season din or dry season, mga magpapalusot. Kasi early maturing variety. Ayan, kaya nung dry season, nagkasabay sila. Nauna pa sa SL8 na mayroon 115 days ata yon. Ibig sabihin ito 110 lang nung summer. Kunin natin yung kwan. Yan para makikita nyo. Yung main puno naman ang bibiyakin natin. Ayan. Ito yung pangatlo. Kumuha pa tayo kanina. Ayan. Oh, malayo na rin. Yan yung ugat. 1, 2. Ikalawa. Ito yung katamtaman, medium. Yun yung green ring. Nakikita nyo. Ayan, nakikita nyo ba? Green ring. Tapos yan yung panicle. Tingnan nyo, primordium panicle formation na. Ayan. Oh, meron na. Ayan. Dapat yan, lagyan na natin ng sapat na sustansya. Dahil ito, kung hindi nyo matimingan yan, yung mga Zoe, maglalabas ito ng konting bilang. Yun yung kwan. Kahit gaano pa kalaki, katangkad yung palay ninyo, gaano kalaki, kung hindi nyo natimingan, kulang kayo sa sustansya, hindi kayo nag-top dress or ano mang pamamaraan nyo, organic foliar spraying naman tayo, combination. Hindi, bibilangan nyo ito, konti lang ang mabibilang ninyo. Okay, yung main puno, ito, malaki. Biyakin natin, naputol kanina oh, yung ugat. Bali meron pa yan, dalawa na naputol. Hindi ko nakuha kaya binunot ko yung isa. Ang laki. Yan, malaki yung main puno. Ayan, nakikita nyo, ina-actual ko na siya. Ang layo na oh. Tignan nyo. 1, 2, 3. Ika-apat na siya. Ayan na oh. Panicle na talaga yan oh. Kita nyo yung uhay oh, daming bilang. Yung main puno, napakaraming bilang yan. Kita nyo. Okay, masaya akong ibinabahagi sa inyo. Ito si Ka-Agritipid. Gaya ng sinabi ko, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Agritipid PH, para marami pa akong maibabahagi sa inyo. Okay, tara sa kwan, kukuha tayo. Ito sana yung tatrabahin natin. Yan, inangat ko kanina ito. Ito na lang inaangat natin, mga damo. Ito pabanda dito sa likod. Kailangan may angat na natin yan kasi finishing na tayo sa pilapil. Kailangan pag nagsalubong yan, wala na tayong damo na makikita dyan. Pag lumabas yung uhay, tara, balik na tayo doon at kukuha tayo sa BioRise 650. Iikot tayo sa susunod hanggang dun sa likod. At least na ipapakita ko na sa inyo. Ayan. Mamaya, abunuhan natin ito. Mga kwan lang naman to, 2.5 na sinilong na pinitak dahil nga nahati. Hinati natin dun sa kabila. Ayan, tara. Okay, push muna natin. Tara, punta to sa unang pinitak. Kukuha tayo ng BioRise 650. At kwan. I-reading natin. Okay, bumalik na tayo dito sa unang pinitak. Ito yung unang pinitak natin, yung naka-straight planting. Para dun sa BioRise 650. Yan. Ito. Yung bagong variety ng Bioseed Company. O, tignan nyo, malinis. Yun yung mga pain pala natin. May mga napatay na tayo doon kanina sa piggery. Ayan, ginanyang ko. Ayan, nakikita nyo. Yan, ganyan tayo magpain. Umulan kagabi, kung walang ganyan, nakwad na yan. Nasayang yung pain natin. Ayan, o, tinira. Ibig sabihin, may napatay tayo dito. Yung, tignan nyo.
ganun tayo magpain. Ayan, tinira kagabi yan. Tignan yung daanan nila. At ipapakita ko na rin sa inyo yung parang may nakita ko parang na stem borer. Yun yung mga may yellow. Puntahan natin. Yun pala tinira ng daga. Ang daming kinainan ng daga dito. Pinutol-putol yung mga, ayan o. Ganon. Pinutol-putol na dito. Akala ko stem borer. Kaya kayo, yung mga taga-saka natin dyan, o mga owner, i-monitor nyo yung mga sakahan ninyo. Ayan, pinuputol-putol ng mga daga. I-monitor nyo yung sakahan nyo. Kasi wala na mga ani ng hindi malakas. Maani kayo ng hindi maganda kung kulang kayo sa monitoring. Kulang sa pagpasyal yung mga taga-saka ninyo. Matapos yung gaya ng sinabi ko, matapos na itanim, pinabayaan na mag-abono lang ang alam. Hindi man lang maglinis ng pilapil, hindi pa nakaayos ng pilapil, hindi man lang nagtampi noon, barbasan, sabi na sa Ilocano, yung mga naririnig natin, yung mga kasama natin, nagkakantsawan sila, barbasan daw yung mga pilapil nila, hindi pa natampihan, kaya lusot-lusutan pag nag-abono sila, lusot-lusutan, wala kang pangkuhanan ng pangpitpit mo sa butas ng kiwat at kuhol. Ayan, magre-reading tayo dito. Biores pa rin ito, kunin natin ito. Ito nga, pinakagit na to. Ito darker, tignan natin. Medyo late maturity pa itong kukunin natin ito. Nasa tapat ng tulos. Yan. Yan, tapat ng tulos yan. Yan, kuha tayo. Abang hindi pa na full memory para maidetalyado ko sa inyo. Hindi yung patsamba-tsamba tayo sa pagpaparming. Sa agritibis, hindi patsamba-tsamba itong sinasabi niya. Napag-aralan niya na ito ng matagal, ng actual. Yung binabasa natin, ina-actual natin matagal na. Binabalik ko lang sa inyo yung napag-aralan natin ng actual sa mga seminar, sa Google, yung information na kukuha natin. Ay, ganyan nyo. Yan yung main puno, kunin nyo. Nanay, main puno, kunin natin. Mahirapan tayong gugutin to kasi lalim na ng ugat at lumabas na yung ugat na nasa ibabaw. Kunin natin para ma-reading natin. Ito yung Biores 650 para matansya natin kung magkasabay sila sa variety ng na bagong variety na sinasabi ng 120. Yun pala ang taas na. O, ito yung kinuha natin. Ito yung ugat. Hindi ko nakuha sagad kasi sayang naman. Ayan yung ugat. Okay, bilangin natin. Sa dahon pa lang mabibilang nyo na 1, 2, 3, 4, 5. 6 na yung lumabas. Oh, isa mamamatay yan kusa. Ayan yung mamamatay yan para sa panahon ng pag-uuhay. Ayan, nakikita nyo ba? Panahon ng pag-uuhay ay nakapokus na yung sustansya sa nakapokus na yung sustansya sa panicle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na. Ngayon, hatiin natin. Ganyan, biyakin ninyo. Ganun ang magtumingin sa mag-reading ng panicle initiation. Maturity minus 65 days, yun yung PI. Panicle initiation, yun yung time na magtapris kayo. Before and after or exact 1, 2, 3. Ayan yung uhay. Ayan, taas na, di ba? Ayan yung uhay, mas nauna pa yung ayan, 1, 2, 3. Halos sabay sila sa bagong variety. 103 days ito. Malayo na. Pag exact PI sana yan, ayan, yung protocol natin napapaaga dahil nga hindi tayo mataas yung paggamit natin ng nitrogen na siyang nagpapalit maturity. Ayan o, taas na yung panicle. Kaya timing pa rin, wala namang kakulangan sa sustansya. Nakikita nyo naman yung palay natin na napakataas at healthy. Okay? Sharing, punta tayo sa SL19H. Post muna natin. Tara, i-reading na natin lahat ito kung magkakasabay-sabay. Nag-aalala nga ako kung mahuhuli yon yung itong S6 S-frame o mauuna to, walang dadaanan ito. Mali, dapat dun sa gil kasi punlaan ng SL19H ito. Kaya ang mangyayari, padadaanan ko itong punlaan ng kahit hindi pa hinog, madadaanan ito ng harvester. Yun yung mahirap pag konti-konti lang yung demo. Buti dito sa SL19H natin, buong 1 hectares mga ka-agree.
Doon na tayo kukuha sa pangalawang pinitak. Ito yung una. Ganon. At paalis na tayo. Maghahalid tayo. Kaya pangit din yung marami. Magdidemo tayo ng padala-dalawang pinitak. Konting pinitak. May ipit yan. Lalo kung hindi natin alam yung maturity. Hindi tansyado ng mga nagbibigay sa atin. Ay masisira. Diskarte natin. Masisira yung scheduling. Hindi naman yan babalikan ng combine harvester. Yung mga dalawang pinitak. Matatama rin na yan. Na babalikan mga ka-agri. Kaya kung maaari, pag nag-demo tayo, half hectares to 1 hectares na, buo na. Ayan, kuha tayo dito. SL19, talagang malalaki itong kuwan natin. Doon na lang natin itayo. Yung kuwan natin dito, siguro. Kuha tayo dyan. Ayan, para kuwan na, kompleto na. Kukuha tayo dito, mga ka-agri. Na kahit dito na sa gilid para matansya natin, kasi dito sa gilid masustansya. Pag pumagit na pa kayo, mas mataas pa yon, kasi mataas pa yung nitrogen dito. Okay yung nitrogen yan, kunin natin yung mataas. Yan, magsakripisyo tayo kahit sayang. Ito yung nanay, pinakamataas na dahon. Ito naman SL19H natin, mayroon 113 days maturity. Kaya tansyahin natin. Hindi kasi tayo nag-reading. Sa sinabi nilang kwan ay nag-stick na lang tayo doon. Kaya mas maganda, wala pa rin tatalo yung actual na nagre-reading tayo kaysa yung hindi natin ginawa. Dahil nga pabago-bago yung kwan natin. Pabago-bago yung climate. Hugasan muna natin. Ito yung nanay. Tignan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabay sila sa BioRise 650. Lumabas na yung dahon, last dahon ng nanay. Ayan, yan na yung plug leaf shift. Ayan, 6. Ito, mamamatay na yan. Tignan nyo, kukulangin na. Ayan. Ibig sabihin, pag nagkaganyan, nag-yellow na, kukulangin na yan sa nutrients na potassium din. Ayan, 2, 3. Biyakin natin. Ayan, para may detalyado ko na sa inyo. Kasi minsan makakalimutan ko na naman. Hindi na naman natin mai-discuss. Ganyan nyo. Kasi mayroon yung nagme-message sa atin, hindi nila alam gagawin. Kahit na sinasabi ko na, kaya minsan ginugugol ko na lang at piniprint screen para isend sa kanila yung picture. Para masundan nila. Ito, actual na. Kaya step by step, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel mga ka-agri para palagi kayong updated at matulungan ko rin kayo. At kung ano yung comment nyo na itanong, sabihin nyo lang or puntahan nyo yung Facebook account natin, doon kayo magtanong para mas mabilis. Ayan, pagod tayo, nanginginig. 1, 2, 3, ika-tatlong air space, buko, bago yung panicle. Ayan, ayan o, panicle yan. Ayan, yan. Ayan, nandito yung panicle na. Ayan, ito talaga, dalawang ito halos hindi pa makita. Mas talagang late ito. 103 yung BioRise 650. Halos magkasabay sila sa bagong variety nila na inakala natin aabot ng 120 to 120 days. Kaya tatapdrisan natin. Mamaya nahuli na ng dalawang araw. Tapos ito 113, talaga mas mahuli itong SL19H natin. Kasi nga hindi pa natin nakikita yung uhay. Halos sinulid pa lang. Ayan. Pero pag top dressing, nandito pa lang yan yung green ring, pwede nang mag top dress. Okay, sharing is caring. At okay lang sa atin dahil nga meron naman tayong support na ang combination natin, combine in organic fertilizer, abono at organic soil foliar spraying. Kaya may sapat na sustansya pa rin. Kaya okay pa rin yung kwan natin. Ayan, kahit hindi natin bitawan ng exact PI. Pero kung maaari, i-reading nyo, maturity days less 65 days, yun yung PI mga ka-agri. Yung timingan nyo. Before and after, minus 5 days to 7 days kayo, mag-top dress na kayo. Ganon. Para sa resistant naman ng inyong kwan. Lalo kung naka-base lang kayo sa inorganic fertilizer or abono.
Kaya gaya ng sinabi ko sa inyo, yung nagamit pa lang natin dito, umiepekto na yung abono na ulit natin, no? Tingnan nyo, bumibinat at tumitigas na yung palay natin. 8 bags per hectares, mababa yun para sa hybrid. Dahil nagagawa natin yon, napatangkarin yung palay natin ng normal, ayan, dahil sa protocol natin na mayroon tayong foliar spraying na ang laking tulong sa kabawasan ng ating gastos kasi ang mahal ng abono at dagdag ani mga ka-agri sa ating dagdag ani at kita. Bye bye, tara na. Sharing is caring. Mamaya yun yung gagawin ko ulit, ituloy ko yun, iangat yung mga damo at mayroon pa kasi dalawang hindi ko natapos doon, yun yung lilinisan na natin para tapos na. Wala na tayong ibang activities, monitoring na at yung tubig na lang. Hayaan din natin na mawawala ulit ng tubig yan para mas lalong titibay yung palay natin, hindi mag-over sa nitrogen lalo ulan. Okay, bye bye, maraming salamat.